Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. For today's video po, ang topic natin ay yung mga bagong requirements kapag magbabakasyon tayo pauwi ng Pilipinas. Ano-ano po ba yung mga requirements kapag uuwi tayo ng Pilipinas at babalik tayo ng ibang bansa? Pero bago po tayo mag-proceed sa video natin na yan, sa topic natin na yan, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po tayong updated sa lahat ng ina-upload natin na may kinalaman sa ating mga OFW. Simulan na po natin. Ano-ano po ba yung mga latest requirements kapag babalik tayo ng Pilipinas or pabalik tayo galing Pilipinas to abroad? Number 1 po, kailangan po natin syempre yung ticket. Okay, bakit po importante ang ticket? Kasi po dyan natin malalaman kung kailan po yung araw ng ating flight at kung ano po yung baggage allowance na pwede nating dalhin kapag magta-travel tayo. Pangalawa po, passport. Siyempre, hindi tayo makakapag-travel pag wala tayong passport. Kung nagtatrabaho po sa loob ng bahay, i-request na po agad sa mga employer nyo na ibigay sa inyo agad-agad yung passport para ready na po at wala na po tayong maging problema. Number 3 po, para po sa mga magbabakasyon first time, okay, lumipat ng employer, kailangan po nating magpa-verified ng contract. Kasi hindi po tayo makakuha ng OEC kapag hindi verified ang contract natin. Ang tinutukoy po natin dito ay yung mga first time magbabakasyon at mga lumipat ng kumpanya. Or may mga pagbabago sa kanilang record sa kanilang mga kumpanya. Let's say na-promote, tumaas ang sahod, at kung ano-ano pa ng mga major changes sa kanilang status as mga employee. And then, wag din po natin kalimutan yung e-travel. Napakahalaga po ng e-travel. E-travel po, ginagawa po natin yan 72 hours prior sa ating mga flight. Okay? Pwede naman pong 2 days before or 1 day before, pero para hindi na po tayo mag-ahol sa oras, mas maganda pong gawin natin yan in advance, at least 72 hours bago tayo mag-flight. Okay? So, yan po yung mga kailangan nating gawin kapag aalis tayo ng bansa. Additional lang po dito po sa bansang Kuwait, mayroon po tayong bagong rules ngayon na inaano po tayo ng ministry na magpa-biometric. Okay? Sa mga magbabakasyon po ng after June, okay, kung babalik kayo ng abroad after June 1, kasi po yung deadline na binigay ng ministry from March 1 hanggang June 1 lang po. Okay? Kung babalik po kayo bago mag June 1, pwede na po kayong hindi muna magpa-biometric dito sa Kuwait kasi po pag arrive nyo sa airport, doon na po kayo iba-biometric. Okay? Kapag babalik naman po ng after June 1, ina-advise ko po sa inyo, mas maganda pong magpa-biometric na po tayo bago tayo bumalik sa bansang Kuwait. Okay? Kapag babalik naman po ng abroad, ano-ano po ba yung mga requirements? Unang-una po dyan, kailangan po nating i-ready yung ating ticket. Okay? Kailangan din po nating i-ready yung ating e-travel para naman po sa departure kasi yung ginawa nating e-travel nung pabalik tayo ng Pilipinas para po yan sa arrival. So, yung e-travel na gagawin natin pabalik ng abroad para naman po yan sa departure. Magkaiba po yun ha. Huwag po kayong malilito kasi po marami ako nakita sa airport nung bumalik ako. Walang mga e-travel. May isa pang kabayan doon, sabi niya, nakagawa na raw siya ng e-travel nung bumalik siya ng Pilipinas. So, ang ginawa po niya, arrival. So, ang kailangan po, departure. Okay po. Pangatlo po, yung OEC. Okay? OEC, kailangan po ng OEC. Mag-print po tayo ng 3 kopya ng OEC. Bakit po 3 kopya ng OEC? Hinahanap po kasi yan unang-una sa check-in. Tapos, kapag magre-refund tayo, so mas maganda po yung may extra tayong printout ng OEC. Mas maganda po yan kesa sa i-screenshot lang natin. Printout po ang dalhin na OEC. Okay po. Para naman po sa additional requirements, syempre kailangan po natin yung passport. Okay? Passport po, importante. Huwag kakalimutan. Bago umalis ng bahay, i-ready na po yung passport. And ngayon po kasi may bago silang binibigay sa ating mga OFW, lalo na pag dumaan tayo ng OFW Lounge. Ano po ba yung bagong yan na binibigay sa mga OFW pag dadaan ng OFW Lounge? Pwede po tayong mag-apply para sa ating mga national ID
bago tayo dumaan sa OFW Lounge or bago tayo pumasok sa loob ng OFW Lounge. Kasi doon sa may gilid, pagpasok ng OFW Lounge, mayroon po dong nag-a-assist, nagpo-process para makapag-apply tayo ng National ID. Ano po ba kagandahan ng National ID? Ang National ID po, pwede po natin yung gamitin as valid ID. So, tayo po mga OFW, normally ang hawak lang natin, passport. Okay? Since wala tayong time, pag nagbabakasyon tayo, gusto na natin mag-enjoy, so wala na tayong time para mag-process ng ibang mga valid ID. So, yun po ay magandang chance para makakuha po tayo ng additional valid ID. At ang kagandahan po dito, magre-register lang tayo. Tapos, after natin mag-register, ilalagay natin yung address kung saan natin gustong ipadala yung ID natin. At pagbalik natin ng Pilipinas, meron na po tayong national ID. So, yun po. And last, huwag po natin kakalimutan yung refund na 550 pesos sa airport. Yan pong refund na yan ay nakukuha po yan sa desk habang nakukuha po yan sa desk, habang naghihintay po tayo mag-boarding. So, mag-a-announcement po yung mga airline staff na pwede na po natin kunin yung ating mga refund. So, i-inform din po naman kayo dyan kapag nag-check-in kayo, may ibibigay po sa inyo maliit na papel na ganun. So, ipapakita nyo lang yan, tapos pipirma lang kayo doon sa desk nila, tapos makukuha nyo na yung 550 pesos na refund. Okay? So, ulitin po natin. Requirements po para sa 2024 kapag babalik ng Pilipinas, huwag pong kakalimutan dalhin ng ticket. Okay? E-travel, passport, OEC, balik manggagawa, para po sa mga first na magbabakasyon, pagba-verified po ng contract. Okay? Magpa-verify ng contract para makakuha po ng OEC, para naman po sa mga magbabakasyon at nakapagbakasyon na before, pwede po kayo makakuha ng exemption kapag nag-login tayo sa PopsBomb using your account. Okay? Tapos po, pabalik naman po, kailangan po natin i-provide ticket, e-travel, OEC, 3 copy, okay? Passport. Tapos wag po natin kalimutan mag-apply para sa National ID. Dumaan po tayo sa may OFW Lounge para ma-enjoy din po natin yung mga pinamimigay nila doon ng mga pagkain habang naghihintay tayo. And wag po natin kalimutan yung 550 pesos na refund para ma-save din natin. Sayang din naman, 550 pesos din yun. Okay? Kung nagustuhan nyo po ang video na to, ini-invite ko po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po tayong updated sa mga bago at mga video na may kinalaman sa ating mga OFW. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong panonood and have a safe flight. Thank you so much.